Ayun, another day, another chicks. Good morning mga ka-chicks. Basta kayo dyan. At medyo ngayon na tayo nakapag upload ng video natin. Sana nanalo lahat, no, sa sabong. Kasi yung mga nagsabong, mga ka-chicks, sana nanalo kayo. Anyway, punta tayo ng farm. Silipin natin yung ating mga mga itlog na kino-collect natin for early bird. Nakapagpasok na tayo sa incubator ng mga 150. Second batch. Magpapasok ulit tayo mamaya afternoon. So yung susunod doon, mga mga for local banded na. So dalawang batch lang tayo sa early bird. Pakita ko sa inyo paano mag handle, no? Simple handling ng mga nakakolekta nating mga eggs sa ating breeding pen. Simple lang, no? Huwag natin gawing komplikado yung mga bagay-bagay sa pagkokolekta, especially ng mga eggs natin. Okay, see you at the farm later mga chicks. Shout out sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa overseas. Mabuhay po tayong lahat. See you later. Okay mga ka-chicks, nandito tayo sa Casmina Game Farm. So ito yung sample ng mga itlog na nakolekta natin. So kung mapapansin nyo, nanggaling to sa iba-ibang breeding pen. So kada breeding pen, meron tayong mga numbers, no? Nilalagyan natin ng numbers yung mga breeding pen. So dapat meron tayong listahan kung anong breeding pen number. So nandun yung idilista natin kung ano yung broodcock or brood stag at yung mga babae, no, yung mga pullets or hens na nandun. So madali natin matitrace kung ano yung mga bloodlines per each pen. So for example ito, no, makita nyo may mga number 1, 3, 2, 3, yan, 9, 8, 3. So yan ang mga pen number, no. So kung titrace natin yan, makikita nyo sa listahan nyo. For example, yung number 1, ano yung nandun, no? Halimbawa 5K sweater over white hens, no? So madali natin matitrace, no? Traceability, yan. Importante yan, traceability ng ating mga breeding. So ito yung mga nakolekt nating mga itlog. Ipapa-incubator natin to mamaya, ano? So every week nagpapa-incubator tayo. Yung mga nakolekta naming mga eggs, hindi na namin nilalagay sa ref, no, or chiller. Pwede naman yon, no, para makaipon tayo ng mas marami, pwede nyo siyang i-stock. So dito sa amin, as much as possible, hindi na kami naglalagay sa mga chiller or refrigerator. Dahil every week naman, nilalagay namin sila sa incubator. So ibig sabihin, within a week, dapat pa-incubator na natin. Otherwise, masisira ang itlog pag di natin nalagay sa chiller o ref, no. 7 days or 1 week, okay yan. Kahit hindi natin ilagay sa ref or sa chiller, no. Yan. So ganyan lang ginagawa namin. Yung numbers, no, napaka-importante. Dapat ilagay natin sa sa ibabaw na itlog, no, sa hindi patulis. Yan, kunyari yan na itlog, example. Dito natin siya ilalagay kasi yung pagbe-break ng mga nag-hatch na egg sa gitna, no? Yung iba nilalagay sa gitna. So pag nag-break yung egg, minsan hindi na ma-identify kung ano yung nakasulat doon na marking ng itlog, no? So ito, kahit mapisayan, may iwan tong number na buong buo, no? So madaling matrace nung sa incubator. Yan ang mga simple tips natin ngayon regarding sa pag-handle ng mga itlog, no? Importante rin na kapag itlog madumi, medyo linisin natin, no? Bernie, pakiano mo nga to.
Linisin natin ng itlog. For example, may mga dumi, ano, ito. For example, ito, yan. Meron siyang dumi. Linisin natin. Kumuha kayo ng basahan na medyo cotton, basahin nyo ng konti at punasan nyo lang. So ganyan lang yung paglilinis ng mga itlog, no. Hindi naman makaka-apekto sa itlog yan. Kahit mabasa itlog, mapipisa yan. Kahit mabasa siya ng ulan, mapipisa yan. Yan. So linisin natin para pagpasok ng incubator, walang dumi siya, no, na pwedeng maka-infect ng mga pinapipisa natin. Yan, ganyan lang kasimple. Every week, 7 days harvest, then pasok sa incubator. Kung gusto niyo naman makaipon ng marami, ilagay niyo sa rep or chiller. Pwede siyang tumagal hanggang 20 days. Hindi masisira yung similya, no? Basta tama yung setting ng chiller niya. Okay? Yun lang, simple tips from Consumer Game Farm, Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. Yan ang egg handling natin, no? So every week, siguro makaipon tayo ng 100 to 150 pasok sa incubator. So by batch siya, no? Pero pag siguro expand kami, no? Plano namin mag-expand pa ng mga sa breeding. Ang target namin mga every week siguro mga 200, no? So ganyan, by batch. So mas maraming ipapasok sa incubator, mas maraming mapipisa. So marami tayong mga stags na expected, no? Yan. So dapat malinis. Saka nga pala, no, may mga eggs tayo na deformed or medyo mahaba katulad nito. Medyo mahaba tapos may deformed, hindi namin sinasama to. Yan, makikita, mapapansin niyo, no. Yung hugis niya medyo deformed. Hindi na namin sinasama yan. Tapos iba sobrang haba, sobrang mahaba siyang maliit. So out na 'yun, no. Ang magagandang sukat na itlog, yan, yung mga ganyang sukat, no? Halos hindi siya ganong mahaba, hindi siya ganong malaki at hindi naman siya maliit. So 40 grams. Okay 'yun, no? 35 to 40. Okay yung timbang ng itlog na 'yan. So makikita niyo naman, no, masasanay na kayo pag medyo matagal na kayo nagbi-breed kung ano yung tama ng size ng egg. Para sa akin, no, yung hindi malaki ang preferred ko, no, hindi yung sobrang laki ng itlog. Yung tamang sukat lang, mas maganda. Okay? Yan. Yan, katulad nito, ang ganda ng size nito, mga ka-chicks. No? Maganda yung hubog niya. Hindi siya gano'ng mahaba, hindi siya malaki, at hindi naman din siya maliit, no? So mas maganda yung ganyan size. Especially mga pullets, no? Medyo maliliit yung itlog niyan. Huwag kayong kakabahan na baka maliit yung lumabas. Hindi ho totoo yun. Kahit maliit yung itlog, paglabas ng sisiyo, by experience, no, maganda yung sukat niya pag nag-i-stag siya. Hindi totoo ang pag maliit yung itlog, maliit yung sisiyo. Hindi ho totoo yan. Yan. Okay, so kung nagustuhan niyo po yung video na to, maraming salamat. Paki-share, paki-like and share. Sa mga hindi pa subscribers, no, paki-subscribe, no, para lagi kayong updated sa mga video natin dito sa Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. Yan. So mamaya ipapasok na natin ito sa incubator. Okay, mabuhay po tayong lahat. See you on my next video. Bye-bye. Siyempre, thumbs up.